Good morning po. Good morning po. It's a good morning. Dumako po tayo sa ating pagbabalik or kaloob sa ating pong tithes and offering. And natatandaan niyo po ba yung last time na sinare ko sa inyo na ang pera ay hindi naman talaga totoo. It's in our mind. Ano po? It's an idea. Money is an idea. So, dagdagan ko lang po, ang pagiging scammer po is an idea. Tama po ba? It's a pursuit of money. Ano po? At ang i-share ko po sana, itutuloy ko po sana yun. No? But, binago ko po kasi there are only two masters na binanggit ng Lord. Yung number one po is God. And yung pangalawa is salapi. Basahin po natin sa Matthew 6. English version po tayo, no? Kasi po mas maganda po siya sa English kaysa sa Tagalog. Sabi po sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hello po. Kaya po pag nagbigay po ng idea ang Panginoon, sa Kanya po yan. Ano po? Kasi minsan, bibigay lang po ako ng example, no? Narinig ko na po itong storya na to from conferences or other churches, no? Na meron pong isang lalaki na nalangin siya, nag-pray siya for business. Then, binigyan siya ng business ng Lord. So, sige, dahil tapat ka naman, nagtatext ka naman, dahil lingkod naman kita, binigyan niya ako ng business. And then that business, lumago. No? That idea, lumago. And then, lumipas po ang panahon, itong si cell group leader na, tinatanong siya, or itong si pastor, tinatanong siya, nasaan si brother? No? Doon sa pamilya o doon sa asawa ng lalaki, nasaan na si brother? Sabi niya, parang ilang linggo ko na siyang hindi nakikita. Na, nag-aalaga po kasi siya ng bibi, baka mawala. So, ang nangyari, yung idea na binigay ng Lord sa kanya, yung business, nagiging hadlang na sa paglilingkod sa Lord. So, parang yung idea po is na binigay ng Lord sa atin, sana po ay huwag maging hadlang. Ano po, kahapon po, no, may nag-deliver sa amin. Ang sarap po nung chicken inasal. Yung chicken inasal, ang sarap po nung chicken. Maraming po salamat doon. Ano po siya, meron siyang advantage and disadvantage. Ang disadvantage po is napaparami po yung kanin na. Ayun po. Sige po, yun po yung gusto ko pong ipabot sa inyo na there are only two masters. It's only you will serve God or you will serve money. Example pa po, dagdagan ko pa. No? Yung pera na nakalaan para dun sa dapat mong bayaran, dahil matagal pa naman, ginastos mo. Ngayon, nagpe-pray ka. Napunan ng Lord. Management po yun. It's management. Kailangan po natin i-manage yung pera natin kasi tinetest po tayo ng Lord sa pera.
Amen po ba? Tinetest po tayo ng Lord sa pera kung paano natin siya mamamanage o siya yung magiging Panginoon natin. Imbes na si Lord. Napapahaba po yata. Ayun po, sige po, hawakan po natin ang ating kaloob. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya na ibinibigay niyo po sa amin. Dahil ito po ay pinagkakatiwalaan niyo po kami. Panginoon, so sa kung anumang hawak po namin ngayon, Panginoon, maraming salamat po at napagkakatiwalaan niyo kami. At nawa ito ay mahawakan po namin o mamanage po namin ng maayos, Panginoon, upang hindi po kami mahirapan, Panginoon, sa mga susunod na panahon. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Sa iyo lamang po nang gagaling ang lahat at ikaw lang po ang nagmamay-ari ng lahat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa tumataas na nilihim, tumataas na pamumuhay, Panginoon, na sa pahirap na panahon, Panginoon, ay palapit ka na dumating. Maraming salamat sa iyo. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tumayo po muna tayong lahat. Tayong manalangin. Let's pray. Father, salamat po sa umagang ito. Dinala niyo po kami sa lugar na ito, and it is a privilege for us to be in your presence. Maraming salamat, Lord, na you are in this place, Lord, where there are 2 or 3 gathered in your name. Sinabi mo, nasa kalagitnaan ka po namin. Kaya Lord, we continue to acknowledge your mighty presence in our place. We honor you and we respect you, Lord. Maraming salamat po. Holy Spirit, you are our great teacher. We pray yung pangungusap mo, pagbabago mo ng aming kaisipan at puso ngayong umagang ito. I pray, Lord, that your purpose, your power, Lord, ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Patuloy ka pong mag-reveal sa amin. Patuloy yung buksan ang aming mga kaisipan, ang aming mga espiritu, Lord, for your word. And I pray for knowledge and understanding, Lord, to be poured out upon us right now ngayong umagang ito. And I pray, Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito, nakaparehas pa rin po kung paano kami pumasok dito. Lord, I pray, O God, yung po talagang transformation ay mangyari po sa amin ngayong umagang ito. Mapalakas po kami, Lord, ma-awaken, ma-quicken ang aming mga spirito, Lord. And patuloy po namin dinideklara, we depend on you, Lord God. We depend on you, Holy Spirit. Wala po kaming magagawa kung hindi niyo po kami tutulungan. By your grace alone, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So we can be seated in the presence of God. Ugaliin po natin mag-take notes. Amen? Para po hindi sayang ang ating pagpunta dito. Even though there are handouts, maganda pa rin na tayo po ay nag-take notes ng ating mga personal revelation. No, assignment nyo po yan. Magkaroon tayo ng Bible, notebook, and ballpen. Amen? Hindi po tayo nanonood ng pelikula o ng speech lamang. Amen? Tayo po ay nag-aaral sa lugar na ito. Amen po ba? Patuloy pa rin po tayo sa pag-aaral natin ng 10 utos ng Diyos. And ang sabi po ng Psalm verse 19, Salmo 19, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito yung nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga kulang sa kaalaman. At sabi pa po ng verse 8, ang tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. And verse 11, ang inyong mga utos ay nagbibigay babala sa akin
na inyong lingkod, may dakilang gantimpala kapag ito'y aking sinunod. Amen. Kaya po mahalaga ang ating pag-aaral dahil pinag-aaralan natin ang mga utos ng Diyos. Amen? Sabi dito, ito'y sa iyo magbibigay ng bagong kalakasan. At yan ang prayer ko sa iyo for this morning. Paglabas mo sa lugar na ito, mas malakas ka. Amen? Ready to face another week. Amen po ba? At meron kang kagalakan despite ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? So, ang title po ng ating mensahe ngayong umagang ito is How to Prevent Burnout. Okay? Paano maiiwasan ang pagka-burnout? Pag sinabing burnout, nandyan ka, pero parang patay na yung loob mo. It's empty. It's dry. You are functioning on empty or low bat. Okay? Parang yung cellphone, 1% na lang. No? That's burnout. Diba? Yung cellphone, pag 1%, 5% na lang ang kanyang battery level, napakainit na niyan. Yes, gumagana, pero konti na lang, mamamatay na. Right? So, ngayong umagang ito, how to prevent burnout. Kasi ito po ang pang-apat na utos ng Diyos. Sa Exodus 20, verse 8 to 10. Ang sabing ganyan, in English, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you and your son and your daughter, your male servant and your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. Sa Tagalog, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Okay? So this is the 4th commandment of God. Honor the Sabbath. Okay? Sabi niya, on the 6 days, mag-work ka, but on the 7th day, magpahinga ka. Ilaan mo yung araw na yon para sa akin. Amen. Now, sa iba't ibang kultura, iba-iba po ang araw ng kanilang pamamahinga. Meron sa Middle East, it's either Saturday or Friday yata. At sa atin naman is Sunday. Okay? But, ang ibig lang sabihin, kahit anong araw pa yan, basta nag-work ka ng 6 na araw, dapat dun sa 7 araw, magpahinga ka, mag-pause ka, mag-stop ka. Yan lang ang ibig sabihin ng Sabbath. Sabbath literally means to stop or to cease. Okay? Tumigil ka muna, mag-pause ka muna sa ginagawa mo. Amen? Alam niyo po ba, sa kultura po natin ngayon, talamak ang burnout. Mga nanay, mga kabataan, mga young adult, no, mga nagsisimulang mag-establish ng pamilya. At sa Japan or sa Korea, talagang talamak ang burnout. Okay? At dahil talamak ang burnout, nakagawa pa sila ng 2 salita to describe this pangyayari. No? So sa Korea, ang tawag is gwarosa or death from overwork. Alam niyo po ba, noong 2023 to 2024, binalak ng gobyerno ng Korea na magpasa ng batas na dapat daw sa isang linggo, ang isang tao ay magtrabaho ng 69 hours. Okay? Ang normal na pagtatrabaho ng isang tao in a week is 40 hours. So sa Korea, gusto nila maging 69 hours. Kaya yung mga ex-Korea dito, ang alam ko, 12 hours a day ang kanilang minimum na pagtatrabaho with overtime. Okay? If you work 12 hours a day for 5 days, that is 60 hours. What if 6 na araw?
That is 72 hours of working in a week. Pero hindi po yun natuloy dahil umalma ang mga Gen Z at millennials ng mga Koreano. Sabi nila, hindi pwede yan. So, hindi natuloy. Okay? And then, sa Japan din, okay, yung salitang karoshi, or literally means death by overwork, is na-coined, okay, na-invento dahil din dito. Sa Japan, uso ang nag-overtime ng walang bayad. For them, it is an act of loyalty kung sa company na iyong pinagtatrabauhan. Okay? And naitala ang record high suicide, okay, dahil sa kapaguran or burnout sa Japan. Okay? Madaming tao ang nagpapakamatay dahil sa sobrang kapaguran. Amen? No? So, kaya nga po, napaka-importante ng pang-apat na utos ng Diyos. Sabi ko nga sa atin, nag-uutos ang Panginoon hindi para sa kanyang kapakanan, kung hindi para sa atin. Amen? Imagine that, no? And even actually in ministry, ang dami pong mga pastor, ang mga nagbabalak, nag-iisip ng mag-quit in the ministry because of too much pressure and too much work to do. Ang pastor, walang off, no? Parang on-call parate. In 2026, ang sabi po ng survey, 1 sa 4 na pastor ay nag-iisip ng mag-quit. Imagine that. Ibig sabihin, 25% ng mga workers ng church ay gustong umalis at mag-stop ng mag-serve. At ang ibig sabihin nun, pag nawala ang pastor, pwedeng magsara yung gawain na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Kaya salamat po sa mga katulong ng pastor. Amen? Dahil po nandyan kayo, na-encourage ang pastor. Presensya mo pa lang, na-encourage na yung kapatid mo. Amen? Kaya wag po tayong mag-absent tuwing Sunday. Amen? Because you are already an encouragement. Amen? Amen? And actually, even our volunteers, no, kung ang mga volunteers po natin dito, nagwo-work ng Monday to Saturday, Sunday magsiserve sila sa church. That's also a form of service or work. Kaya when you see volunteers in the church, kapikan niya balikat and you say, thank you, I appreciate you, brother, sister. Andiyan ating kangobro, maglingkod ko. Amen? Amen? And alam niyo po, even the kids nowadays are already burnout. Bakit? Madaming magulang, maagang pinapatanda ang mga anak. Mga magulang, hayaan niyo pong maging bata ang inyong mga anak. Let them play, no? Kasi, pag natapos na yung kanilang kabataan, all their lives, they will be an adult. Amen? Yaka mamyalong, yaka mumuntakin. Ang daming rules. Amen? Hindi na na-enjoy ng anak ang kanyang kabataan. And that's only for number of years. Tama? Let's say 4 years old, 3 years old, hanggang sa mga 9 or 10. No? Kasi ngayon, ang agang nagmamature ng mga bata. Amen po? We are sometimes putting too much pressure sa ating mga anak because yung hindi mo naranasan, gusto mo siya yung maka-achieve, siya yung makaranas. Maybe you have frustrations in life, hindi ka nakapagtapos. Now you are pushing your kids to continue the dream. Pwede na, di ba, kunin mo tong course na ito kasi pala ikaw, yun yung course na gusto mo nung kabataan mo. Amen? Kaya mga bata po ngayon, burnout din. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, meron ng mga kabataan na nagpapakamatay dahil sa too much pressure in their studies. No? Kaya po dapat hindi natin i-steal yung childhood ng next generation. Sabi nila, the best years ng mga kabataan is yung mga year na 1990s. Yung mga nagpo-postcard, Jolen, mga Chinese garter, mga nagpapatintero. Amen? No? So, eto po yung nangyayari sa ating society ngayon. That's why it's a good reminder for us na, hey,
Nag-work ka na ng 6 days, why not relax in the presence of God? Amen? No? And I would like to show you a map or a math na ginawa ko. It's a life audit, no? Sinimulate ko, what if, okay? Lord willing, by the grace of God, marating po natin ang 70 years old. Kinompute ko yung oras na i-spend mo per activity. These are the usual activities na meron po tayo. Okay? So, kasi ang sabi ng Ephesians 5 verse 15 to 16, mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang. No? Kasi ang goal ko dito, ma-awaken ka, ma-realize mo, hey, life is short. And these are the activities na meron ka sa buhay mo. Okay? So sabi ng ganyan, huwag ninyong sayangin ang mga panahon ninyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Tama po ba? Amen? So, what are the activities in life? No, kung nabuhay ka, mapalad ka, kung ma-reach mo ang 70. Because maraming mga tao ngayon hindi na nakaka-reach ng even 60 years old. No? So ngayon, let's say, sabi ng Bible until 70. Okay? So sabing ganyan, sa pag-aaral, out of the 70 years, gugugulin mo ang almost 4 years. So that's only 66 years na natitira. Ngayon, kung magtatrabaho ka from edad na 20 hanggang 60, ang gugugulin mo ay 10 taon. At sa pagtulog, kung ikaw ay natutulog ng 8 hours a day, 23.3 years. God is so good, amen? Ang haba ng pahinga mo. Out of the 70 years, 23 years doon ay pagtulog. Now, kung ikaw ay mahilig mag-cellphone sa araw-araw, minimum 3.5 hours per day. Yan daw po ang usual time na nakatutok ang mata mo sa cellphone. Sa paghawak pa lang, panunood pa lang, 10 taon na ang nabawas sa iyong buhay doon sa 70 years. How much more kung doble? That's already 20 years of your life na nakapakat ang iyong mata sa screen ng iyong cellphone or TV. Now, yung hygiene, pagkain, pagligo, 7.3 years. And yung mga gawain sa bahay, pagbabayad ng kung ano-ano, 4.4 years. Kung susumahin, ang natitira na lang daw sa buhay natin na extra time is 10.7 years. Amen? May nare-realize po ba tayo? Look at this table, no? Yung pahinga, God is so good because out of the 70 years, alam ng Panginoon, kailangan mo ng pahinga. And yung natitira, 10.7 years, kapatid, kung mabubuhay ka ng 70 years. Ang tanong, anong ginagawa mo sa iyong free time? Is it to do good or to do what is not right? Tiningnan ko, sige, breakdown pa natin yung sobrang oras. Okay? So, dyan nilagay ko yung sa pamilya, socializing, no? Pagdating sa family, if mag-i-spend ka ng oras sa iyong asawa at mga anak, 2 hours per day, ang gugugulin mo lang daw sa pamilya mo is 6 years. Out of the 70 years that you have, 6 years is the only time you will spend with your loved ones. What if hindi ka pa nag-i-spend ng time sa kanila araw-araw? Ibig sabihin, mas konti yan. Halimbawa, once a week lang, o once a year lang dahil nasa abroad o nasa malayong lugar, or once a month lang. Ibig sabihin po, pwedeng konti, mas konti pa dyan ang iyong ini-spend. Tapos, mag-aaway pa kayo. So, mababawasan pa kasi hindi kayo mag-uusap.
Amen? And then, sabi ganyan, if you spend time for the Lord with your spiritual life ng 1 to 2 hours, grabe, wala mang isang taon ang gugugulin mo. Out of the 70 years, kung 2 oras per week, per week, 2 hours per week, you will only spend 1 year. 1 year in your spiritual life. Kung hindi ka pa mahilig mag-pray araw-araw, hindi ka pa mahilig magbasa ng Bible, you are not disciplined enough, out of the 70 years, kalahating taon hanggang 1 taon lang ang para kay Lord. Kung makapag-absent ka pa ng Sunday, wala dito nun. Amen? Nasa kabilang church. What if? Okay, meron kang mga doctor's appointment, pumunta ng bangko, pagpaplano, sabing ganyan, 1.5 years. Grabe, mas mahaba pa ang panahon mo sa clinic kaysa sa church. And then sabi dito, kung you are having a passive rest, as in, wala kang ginagawa, makamulaklak ka, okay, 1.5 years. And then kung meron kang hobbies, okay, 30 to 45 minutes a day ang ini-spend mo, for example, you are already consuming 2 years of your life for that. Okay. So kapatid, is your life worth or have meaning kapag bin-breakdown mo yan? This is just an example. You can do an audit sa buhay mo. Okay? For example, kagaya ko, 30 ka na or 35. So, ibig sabihin, you only have 50%, Lord willing, kung ma-reach mo ang 70. Out of those remaining hours, saan mo ito gugugulin pa? Amen? Alam niyo, ang problema sa atin, ganito. When we are working, iniisip natin magbakasyon. Pag naman nasa bakasyon ka na, ang iniisip mo, yung trabaho mo. Amen? We are not very present at the moment. Kaya hindi natin nalalasap yung pahinga, hindi mo nalalasap yung joy of working, kasi you are physically present, pero you are mentally, emotionally absent. Amen? Diba? Nagwo-worship kay Lord, iniisip yung gagawin mamaya, yung labada. O kaya, nagwo-worship pa lang, iniisip nga yung trabaho bukas. Amen. Wala po dito nun. Alam nyo, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, today is all we have. Kasi sabi ng Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas, sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na yon. Yes, it's good to plan, pero lagi mo lang sabihin, Lord willing, or Lord, let your will be done. Dahil hindi mo naman talaga alam ang bukas. No? And sabi pa po ng James or Santiago, chapter 4, verse 13 to 15, makinig kayo sa akin, listen. Kayo nagsasabi na ngayon o bukas, pupunta kami sa ibang bayan. Mamamalagi kami ron ng 1 taon, maghanap buhay at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo. Ganito o kaya ganon ang gagawin natin. Amen. Because we do not know tomorrow. Ang hawak mo lang is this right, very second, very moment na meron tayo. Paglabas mo dito, hindi mo pa alam anong mangyayari sa'yo dito.
Amen? Pagkatapos dito. Amen po ba? Amen? Kaya sabing ganyan, be present at every moment. Kaharap mo yung asawa mo, bili mo yung cellphone mo. Paksabyan me, eye to eye. Amen? Kumakain ka, lasapin mo naman yung ulam mo. Hindi yung kumakain ka tapos scroll ng scroll. Hindi na po tayo natuto kung paano talaga ang mabuhay. That's why our message for today will teach us how to prevent burnout. Amen? Are you with me? No? So, kung makita po natin yung table na pinakita ko kanina, ang isang pinapatunayan lang nun is we have limits. Hindi mo kayang gawin lahat. And that is part of God's design. No? Your limits are not a weakness. They are actually boundary. Okay? Line that you should not cross. Kasi, if you are someone na hindi nagpapahinga o hindi alam magpahinga, you are a machine. You are a robot. At ngayon sa panahon natin, dahil ang mga kumpanya gusto ng empleyado na hindi nagpapahinga, that's why we have AI and we have machines running 24/7. But us humans are not like machines. Kailangan mo ng pahinga. Kasi pag di ka nagpahinga, tuloy-tuloy ang magiging pahinga mo. Hindi ka na magigising. Amen? Hindi ba't masarap at maganda na kahit pa isa-isang araw sa isang linggo nagpapahinga tayo? Kasi if you will not learn how to rest, your body will force you to rest. Instead sa beach, instead sa hotel, sa hospital ka magpapahinga. Amen? That is not a prophecy. Okay? That is a result. Amen? Amen po ba? So, when we learn how to embrace yung ating limitasyon, you also learn to embrace that I'm just a human. No? Ini-embrace mo that you are a human. Amen? Mga nanay, mga tatay, mga nagtatrabaho, and even mga estudyante, it's okay to be tired because that's normal. Amen? It's okay po to rest. Amen? Hindi po titigil ang mundo kapag tayo ay nagpahinga ng isang araw. Gagana pa rin ang mundo. Amen? Kahit wala po tayo. Amen. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Right? And sabi ng verse 11, ginawa ng Diyos daw na maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Amen? Alam nyo, nape-pressure tayo dahil sa society natin eh. Kasi sinabi, at this certain age, dapat nag-aasawa ka na. At this certain age, dapat may bahay ka na, may kotse ka na, may maganda ka ng trabaho, established ka na. But I'm here to tell you, kapatid, iba-iba po tayo ng season. We cannot compare ourselves to other people. Amen? Amen. Diba? Pag titignan mo, ay buti pa siya. Diba? Buti pa siya, may asawa na. Eh, ikaw, elementary ka pa lang, high school ka pa lang. Compare mo yung sarili mo. Right? Because we have a different seasons in life. Amen? And, sabi nga nila, age is just a number. At ito po ang invitation ng Lord sa atin in connection with the fourth commandment. Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Lord, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen?
Pag nga aking presence ng Lord, this is the feeling. Relief. Because in the presence of God, inaalis niya ang ating kabigatan. Amen? Di ba when we pray, when we come to God, yes, ang bigat ng problema mo, pero after you pray, after you worship, parang okay na lahat. Because God is with you. Amen? Kaya kapatid, learn to rest. Learn to pause. Honor the Sabbath. Alitang Sunday, mamipi ko pa. Mamaligwa kang mamaligwa. Mamipi ko pa, magluto ko pa. Amen. Amen. Live for a few things that really matters. Doon sa table na kanina, gawin mo to, exercise na ito sa bahay. Computein mo, saan ko pa ilalaan ang natitirang oras ko? And kailangan, kapatid, magikang matalino sa pagpili because you only have limited resources. And the time that we have, ang buhay po natin, hindi na ibabalik. Yung oras na masasayang o gugugulin mo sa isang bagay, you can never, never, ever get that back. Amen? Yung kabataan mo, yung teenager ka, no? Hindi mo na mababalik yun. Amen? Kaya you should learn that from this day on forward, aayusin ko yung pamumuhay ko. Amen? Hindi ka na lang mag-go with the flow of life, but you will learn how to evaluate. You will learn how to think. Amen? That's the purpose of Sabbath. Amen? Kasi, di ba, pansinin po ninyo, kapag ikaw ay nagpo-pause, di ba, naliligo, nakaupo sa toilet, that is where ideas pops up. Kasi, nagpo-pause ka, tumitigil ka doon sa ginagawa mo. Amen? Kaya paano mo maririnig ang Diyos kung busy ka? Paano mo maririnig yung idea na magpapa-breakthrough, magpapa-advance sa buhay mo kung hindi ka nagpo-pause? Kayod ka ng kayod, effort ka ng effort, tinuturuan ka na pala ng Diyos kung ano ang dapat gawin. Amen? Huwag po tayong magsayang ng ating lakas at panahon. Amen? Sabi ng Micah, chapter 6, verse 8, ito daw ang nire-require ng Diyos sa atin. No, kasi I believe at the end of our life, haharap tayo sa Panginoon. And ang itatanong niya sa atin is, anak, anong ginawa mo sa buhay mo? And the currency of life is time. Kapag time is up, deads ka na. Amen? So ang itatanong ng Lord sa'yo is, anak, anong ginawa mo sa oras mo na binigay ko sa'yo? Anak, anong ginawa mo sa buhay mo? Amen? And what will you answer? Sabi ng Micah 6:8, sumagot si Micah, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Okay? Sabi ng Bible, ito daw ang nais ng Diyos na gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Yun daw ang gusto ng Lord na gawin natin sa buhay natin. Gumawa ka ng tama, mamuhay ka ng matuwid sa paningin ng Diyos. Pairalin mo yung pagiging maawain sa iba at walk humbly before your God. Amen? Amen. So yan po pala ang ating assignment. Kaya kapatid, how to prevent burnout? Okay? Before po natin itackle yon, tingnan muna natin yung context ng Exodus 20 verse 8 to 10. Remember, sinasabi ito ng Diyos sa mga Israelita na naging alipin for 400 years. At kapatid, kapag ikaw ay alipin during that time, walang day off.
You are like a machine. Di ba nga, kapag kulang sila ng na-produce na bricks sa paggawa ng pyramid, nilalatigo sila. So, hindi sila magiging importante kapag wala silang naibigay na mga bricks. Amen? So, sabing ganyan, hindi marunong magpahinga ang mga Israelita. Wala po silang day off sa ilalim ni Pharaoh. Ang pahinga for them is considered as rebellion or katamaran. Kaya God is so good, binigay yung utos na Exodus 20 verse 8 to 10. Magpahinga kayo. Yes, mag-work kayo for 6 days, but on the 7th day, rest. Stop. Pause. Amen? Alam nyo, life is a gift to be enjoyed. Amen? Hindi siya puro survival, kapatid. Enjoy the moment. Amen? Amen. Kaya sabing ganyan, no? Ang parang sinasabi ng Lord sa mga Israelita dito is that hindi kayo mga kagamitan. Kayo'y mga mamamayan ko. Alam nyo, bakit ka pinapag-day off ng Lord? Because He wants to give dignity and honor to you. Narinig niyo po ba yun? Hindi ka slave, hindi ka kagamitan. Amen? You deserve to rest. Alam niyo, mapalad pa nga tayo if your working days is only 5 days a week. O kaya kung control mo yung oras mo, wala kang boss. Amen? Amen. No? So, tuloy ko po. Ang dahilan po na ibinigay yung Exodus 20 ay para ma-realize mo na kailangan mong magpahinga. Amen? Kasi even God, in Genesis 2, verse 2 to 3, sabing ganyan, ang Diyos mismo nagpahinga sa ikapitong araw pagkatapos niya pong likhain ang mundo. Ipinapaalala po nito sa atin, okay, na hindi po hihinto ang mundo sa pag-igot kapag tayo'y nagpahinga ng isang araw. Amen? Amen. Hindi po tayo superman or superwoman na maraming mamamatay kapag tayo ay nagpahinga. Amen? Because, kapatid, kapag ikaw ay nagpahinga, kagaya ng katabi mo, natutulog na. Okay? Kapag ikaw ay nagpahinga, you are saying, Lord, I trust you. Amen? Diba? Yung mga may business po, yung kinukwento ni Kuya Abe, ang binigay na idea ng Lord is mag-alaga ka ng bibe. Okay? Ang nangyari naman, yung idea na binigay ng Lord, yun ang nagpalayo sa kanya kasi hindi na siya nagpapahinga. So, 7 days a week, kailangan niyang alagaan yung kanyang mga bibe. Pero kapatid, alam nyo, kailangan mo lang wisdom eh. Ayaw mo magluto araw-araw, di mag-meal prep ka. Ayaw mong i-spend yung oras mo ng so much sa paglalaba, bili kang automatic washing machine. Ang daming paraan para pagaanin ang ating buhay. Amen? Para i-optimize ang ating panahon. Amen. Kailangan lang gamitin ang ating wisdom, ang ating isip na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Amen. And pansinin po ninyo doon sa verse 10, hindi lang mga Israelita ang pinagpapahinga, kundi pati mga hayop and even slaves, okay? And even foreigners, sojourner, no? Ang tawag, okay? So, kung tutusin, ito ang unang labor law, okay? Ang Diyos ang nagpatupad ng labor law, okay? Di ba sa atin, May 1? May 1 is holiday for us to commemorate the laborers. Okay? It's time to rest, parang ganon. But God, no? Sa Exodus 20, verse 8 to 10, this is actually a labor law. Okay? You should rest, mga nagtatrabaho. Amen?
And hindi porket hindi ka nagtatrabaho, ay hindi ka na nag-work. Diba? Yung mga nasa bahay, mga housewife. Yun pa nga yung mga talagang yung oras nila, hindi man lang 8 hours. Okay? 24/7 din sila. Kaya, mga anak, appreciate nyo yung nanay nyo, yung tatay nyo. Amen? Amen. Alam nyo, ito po ang bayad kapag hindi mo in-honor ang Sabbath. Number 1, physical price. Okay? Constant work leads to bodily exhaustion and health decline. No? Sabi ko nga, if we abuse our body, you will end up in hospital. At mahal, magkasakit. Amen? Kakayod ka ng kakayod, mag-iipon ka, at mawawala ang iyong health. Pero pag nawala ang iyong health, ibebenta mo lahat just to get it back. Where is the katalinuhan doon? Nakaipon ka ng 2 milyon, 1 buwan lang yun sa ospital. Kaya learn how to rest. Mahal ang bayad if you don't know how to rest. Amen? Pero baka naman tinake mo yung preaching ko, everyday nag-rest ka. Sabi ng Bible, taong tamad, 'di ba? A little folding of the hands, no? Poverty will strike you kapag sobra ka namang nagpahinga. Amen. Balance. Amen. 6 days of work, 1 day of rest. Hindi baliktad. Hindi 6 days of rest, 1 day of work. Baliktad. Okay? Amen. There's a physical price. Okay? Alam niyo po ba that even resting is an active process? Example, yung mga nag-gym. Hindi yan pwedeng tuloy-tuloy araw-araw na nagbubuhat. They have what we call a resting phase. Okay? Bakit? Kapag nag-rest sila, doon nag-grow yung muscle. Okay? So, for example, 3 times a week, doon lang sila mag-gym. Okay? Because kailangan ng muscle a resting time para mag-grow. Okay? Even in our sleep, alam niyo po ba, in study, when you sleep, doon nagre-release ng growth hormones. Kaya nga yung mga kabataan dito na hindi lumaki, baka hindi kayo natutulog. Okay? Di ba yung mga nanay natin, talagang papaluin ka pa kapag hindi ka natulog ng hapon. Gustong-gusto mong maglaro. Pero sabi ng mamo, matod ka. Ngungali, matayiktik ka. Amen. There's a physical price. Kaya kapatid, huwag kang mag-guilty when you rest. Amen? Because you need that. No? Ayaw mong magbayad ng mahal sa ospital. Amen? Amen. Pangalawang price, kapag hindi mo in-honor ang Sabbath, you will pay psychological price. Alam nyo, lack of mental rest impacts clarity, focus, and cognitive health. Batay po sa pag-aaral, ang mga taong stress ay nagiging makakalimutin. Yung mga madaming iniisip, nagiging makakalimutin. And they having difficulty sa pag-focus. Amen? Sabi ko nga sa inyo, when you learn how to rest, doon nagbibigay ng idea ang Panginoon sa atin. Amen? Madaming mga composer ng kanta, nakasulat ng lyrics habang sila ay nakaupo sa toilet seat. Amen? Di ba? Dami nating naiisip kapag tayo nagsha-shower at naliligo. Amen? Because that's the time na nakakapag-isip, nakaka-take ng break ang ating isip mula sa panonood, sa pag-scroll ng social media. Amen po ba? No? So, even in our worship time with the Lord, doon mo naririnig ang boses ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan po natin ng quiet time. Quiet time with the Lord. Learn how to pause. Amen? And third, na mahal na bayad kapag you did not honor Sabbath,
emotional price. Nagkakaroon po ng tinatawag na pagkamanhid ang ating mga emotions kapag tayo po ay hindi marunong magpahinga. Okay? Nawawala din ang ating pasensya kapag tayo ay burnout. No, wala ka ng pasensya, magkwento yung asawa mo. Hey, darasal mo, get to the point. Karakal na resa-resa, nakanta na. Because we don't already have the patience to listen. Burnout ka na eh. Pagod ka na eh. Diba? O paano ka magkakaroon ng maayos na relasyon? Anyaring asawang matako pesos na. Alake ni. Papagpainawan nyo no maring asawa yu. 6 days of work, 1 day of rest. Darling, mag-overtime ka, maling kuryente. 12 hours per day nero kung mag-obra, 6 days a week, kay paluban may pagetan day off na. Malupit ka namang master. Gawa ng halipin ng asawa na. Amen? And sometimes, tayo mismo nag-i-impose ng mga ganon na batas sa sarili natin. Because we want to earn, we want to get this. Gagawan tayong slave in sarili tam. Amen? Kaya tuloy, wala ka ng pakiramdam. Tuloy-tuloy kayo muna processing emotions mo. Look at those people na namatayan. They have a grieving process. Nagli-live yan sa work. Diba? Nag-i-stop muna to process their emotions. Kasi kailangan nila yon. Kasi pag di mo pinrocess your emotion, later on, sasabog kang parang bomba. Amen? Yung mga hindi dapat tamaan, tatamaan. And that's the price when you don't honor Sabbath. And last, spiritual price, which is, I think, the greatest price that you will pay pag hindi mo in-honor ang Sabbath. Failing to pause for God creates a distance in our spiritual walk and weakens our faith foundation. Kapatid, kahit natulog ka ng 8 oras, kung hindi nakapahinga ang iyong espiritu sa presensya ng Diyos, paggising mo, pagod ka pa rin. Paggising mo, wala ka pa rin pag-asa. Paggising mo, wala ka pa rin joy. Amen? Because environment, plays a part for us to feel rested. Amen? Amen? Nasa lugar din para tayo ay mapahinga talaga. And I believe the rest that our spirit yearns is in the presence of God. Amen? Nakalimutan ko na yung pangalan nung kinuwento nun ni Daddy Paul. Marami siyang anak, and then, pag magpe-pray siya, sinabi niya sa mga anak niya, pag tinakip ko na yung apron ko sa mukha ko, sabi niya, huwag niyo na akong guguluhin. Huwag niyo muna akong kakausapin. Susan Schmidt, yung nanay po yata ni Schmidt, yung preacher, yung healing preacher, So, sabi niya, pag nakita niyo na ako nagtalakbong ng apron, huwag niyo na muna akong guguluhin kasi nagpe-pray siya. Amen? So, yes, ang daming anak, maingay, pero pag nakakonect ka sa presence ni Lord, kapatid, that's where your strength comes from. Kapatid, ang daming burnout, ang daming pagod, because they don't go to the presence of God anymore. Pansinan mo man, nung talagang Kristiyano ka, kaya may liban kang 1 week in worship, damang-damanin ng spirito mo ito. Bala mo kulang yan kaya kang paruminggo without God. Amen? That's the price that we are paying when we don't honor Sabbath. Amen. Nagiging deaf na rin po tayo sa boses ng Panginoon. Bala mo'y ilay, diba? E nanebalo yung boses ng God. Di na niya alam yung tinig ng Panginoon. Nung tinatawag niya si Samuel, 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 Samuel. Hindi niya narinig.
Amen? Paano po tayo masasanay in listening to the promptings of the Holy Spirit if we don't spend time with God? Amen? Amen. So this is my last point. 2 points. How to prevent burnout. Number 1 is finding contentment. Understanding that we do not need to overwork to find true contentment. Sabi ng Matthew 6:19-21, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira ng iyong kayamanan. How many of us, ang mahal-mahal ng gamit mo, nasira lang ng mga peste sa bahay? No, kinain yung mahal mong bag ng daga, yung mga ganon, na kinalawang, no, inamag, no? So sabi ganyan, dito rin may magnanakaw, nakukuha nito. Sa halip, instead, kapatid, eto daw gawin mo. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kaya yung mga talagang nag-work for the Lord, kapatid, don't give up. Kasi hindi po mga palakpak ng tao ang ating reward. Kung hindi ang reward natin, nasa langit. Hindi nasisira, hindi nakukuha. Amen? Kung saan walang insekto at walang naninira. At walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kapatid, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Diba kapag meron kang kayamanan sa bangko, ang lagi mong tinitignan yung bank account mo. Kasi nandoon yung kayamanan mo. Pero kung inimbak mo yung investment mo sa langit, ang lagi mong titignan ang Panginoon. Kasi nandoon ang investment mo. Amen? Kaya kapatid, kung ayaw mong ma-burnout, learn how to be contented. Isang wisdom sa buhay ay yung malaman mo kailan ka mag-i-stop. Yung mga merong mga asawa sa abroad, dapat may limit lang. Lumalaki ang mga bata, tumatanda kayong mag-asawa na hiwalay. Sabi ko kay Kuya Abe, nung kakasal namin, meron siyang opportunity mag-Guam, kinukuha siya ulit. Sabi ko sa kanya, wag na. May asawa ko pa. Amen? And the Lord made it work for us. We turned out okay. Mga anak yaman, meragul kaya patsan. Amen? Alam nyo, Jesus is not against accumulation of wealth. Against ang Panginoon kapag ikaw sobra kang naging attached sa material wealth. Amen? Kasi meron naman sa Bible na mga pinagyaman ng Diyos eh. Abraham, si Job, no? Si Lydia in the New Testament, no? Sa Book of Acts. So, ang issue po dito is kapag inidolize mo ang bagay. Amen? Kapag inidolize mo ang possession. Kasi ganito po ang nangyayari. You should hold the possessions lightly so you can hold God tightly. Ulitin ko yon. Listen. Hold possessions lightly so you can hold God tightly. Luwangan mo yung hawak sa mga bagay na meron ka. So that makakahawak ka ng matindi kay Lord. Amen? 1 Timothy 6, verses 6-8. Kung sa bagay, kapatid, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Kapag pala banal ka at kontento ka, daig mo pa ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain, pananamit, dapat na tayong makontento. Amen? Sa English, ang ganda eh. There is great gain in godliness combined with contentment. If we have food and clothing, we will be content with this.
So, ang sinasabi ni Apostle Paul dito, basic needs are enough. No? Enough is often better than more. Meron pong pag-aaral na ginawa sa University of Pennsylvania, USA. Ang tawag po dito is the Happiness Plateau. Okay? Hindi ko yata nasama yung picture dyan. Okay? So, yung Happiness Plateau, explain ko po. No? Ang sinasabi ng pag-aaral na ito, kapag daw na-reach mo yung certain level of income, imagine, yung letter U na baliktad. Okay? Pa-curve siya na baliktad. Okay? Na-imagine nyo ba? Kunwari, nag-drawing ako ng line. Okay? Baliktad na letter U. Okay? Sabing ganyan, if you reach the peak, which is yung gitna, okay? Pag na-reach mo yung gitna, the peak na tinatawag, yun daw is the peak of happiness. For example, if that is 100,000, for example lang, per month na income. Sabing ganyan, yun daw is the ultimate status or level of income that could give somehow happiness. Okay? Kasi daw, if you yearn, if you goal to get more out of the 100,000, for example, ginol mo pa 500,000, 200,000. Ang sinasabi ng pag-aaral na yon is mas less ang happiness mo. Kasi yung letter U, pa-decline na. Pag dito ka naman sa una, sobrang baba ng income mo, malungkot, konti lang daw yung happiness. Kasi you cannot provide for your own needs, for the needs of your kids. No? Kaya parang hindi pa rin ganun ka pick yung happiness, sinasabi dun sa pag-aaral. So, when you reach that gitna, no, that is the peak. That is the comfortable life, no, na you have enough. Hindi mo iniisip yung kakainin mo bukas, no? You have enough. Okay? Bakit sinasabi ng pag-aaral na pag nilampasan mo pa yon because hindi mo alam paano tumigil, you want more, no? Ang sabing ganyan, babagsak na rin daw yung happiness na nararamdaman mo. Because instead na ma-enjoy mo yung meron ka, is that you will now make it as a burden. Bakit? I-maintain mo na. Diba? Ang dami mo nang iisipin. Imagine, ang dami mong bahay, ang laki ng bahay mo. Diba? 2 lang kayo, pero gusto mo, 5-bedroom home. Okay? E di ang dami mong lilinisin. Ang dami mong i-maintain. Amen? So, ang sinasabi nito is that kailangan, alam mo, paano makontento. Because hindi ibig sabihin more is better. Amen? Amen po. No? So, ang taong marunong, alam daw kung kailan titigil. And I think, the best use of our excess wealth is to help other people. Kasi ang mga taong matulungin, di ba? When you already have enough, at ang enough is kanya-kanya sa ibang tao. Amen? Ikaw na walang anak, ibang enough. Di ba? Pwede kang mabuhay in 50,000. Ikaw na may anak, baka kailangan mo mas higher because madami kang anak. Amen? So, iba-iba yung level of income that we need. Pero, di ba, merong panalangin sa Bible, Lord, bigyan mo lang ako enough. Huwag naman ako sobrang hirap, Lord, kasi baka gumawa ako ng krimen. Di ba? Pero wag mo naman din akong gawing sobrang yaman dahil baka makalimutan kita, sabi ng verse na yon. Kaya kapatid, hingin mo sa Lord enough. Lord, give me enough. Amen? Sasabi po ng 2 Corinthians 8:14, yung excess mo, ganito daw, sa gayon ay masagana kayo, kaya nararapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Sa panahon na kayo naman ang mangailangan at silang masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. That is wisdom. Amen? Sa ganoon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ng isa't isa.
Kaya ngayon, yumayaman ang mga mayayaman at tumihirap lalo ang mga mahihirap dahil meron na sila, gusto pa nila ng more. Biruin mo, sa bayan po natin, trilyon ang nilanakaw every year. Atina ka, bisa ka pa. Kaya mahirap. Hindi pantay ang ating kalagayan. Sabi ng Bible, wala daw kakontentuhan ang greed, ang kasakiman. It's like an open pit, may akakitingking lalam na. Sasapak, atina ka, kapabisantok na. Mo nabalo, makalano mong gastos sa rempera, sabi na nung narinig kong balita, para daw maubos mo ang 1 bilyon, kailangan mong gumastos ng 98 million, tama ba? Ewan ko, basta kailangan mo daw gumastos ng milyon-milyon sa isang araw. Kaya nga po yung pera nila nasa room na wala na sa bangko. Kwarto-kwarto na ang pag-iimbak ng pera. Amen? Nung yakabisang ma-burnout, learn how to be contented. Amen? Ayaw mong ma-burnout? Learn how to be contented. Sabi ni Apostle Paul, atingkang kakanan, atingkang malan, magsaya ka. Amen? Tinakang malan, buri mo branded. Tinakang sapatos, buri mo Apulo. Pulo kawari bitis. Amen? Amen. Sabi pong ganyan, the poor man will be distracted dun sa tanong na, how will I eat? At yung mayaman naman will be distracted in how will I protect or maintain what I have. Kaya pangit din kaya hindi ko ina-advocate maging sobrang hirap ka at maging sobrang yaman ka. Hingin mo lang yung enough. At hinakang metong asakin, mo na gagawang limo. Karakal mo re-register, karakal mo pa rin yung registro. Amen? Amen. Alam niyo po, ito ang paniwala ko. God will give us enough. God will give us what we need. Sabi ng kanyang salita, Philippians 4:13. God will supply all our needs. Amen? Hindi sinabi doon, He will supply all our greed. Amen? Madalas, yung pinapanalangin mo is just a want. Bisa kang magkasakin, work from home ka mo, mo na yung gamitan. Amen? Alam mo, kaya hindi binibigay ni Lord John? Kasi baka mahirapan ka lang. Hindi mo naman kailangan at the season of your life right now, hinihingi mo sa Panginoon. Imbis na maging blessing yan, magiging burden mo. Amen? And God doesn't want that to happen to us because He is our loving Father. Ito po ang faith ko. God will not withhold anything that is good for us. Amen? Our Father in heaven will not deny us of any good. Kung hindi makakasama sa'yo, kapatid, ibibigay ng Diyos. Yun ang heart ng Ama. Amen? Ikaw na nanay at tatay, di ba? Pag alam mong makakasama sa anak mo, kahit kaya mong ibigay, hindi mo ibibigay. Right? Amen. Ganon din po ang ating Amang nasa langit. Ganon ang puso ng Diyos. Kung hindi naman makakasama sa atin, why not? Ibigay niya. May limit ba ang Diyos sa kaya niyang ibigay? Wala, di ba? Amen? Sabi po ng Psalms 84:11, dahil kayo, Panginoong Diyos, na tulad ng araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin, pinagpapala niyo rin kami at pinaparangalan. Hindi nyo, listen to this, hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Amen? Basta istukalakad kang Lord, i-bless na kayo. Sabi na, ako naman ipagkait kaya kayong good thing, sana. Basta, matuwid, yung kaya kang pamumuhay yan. Korap ka, maka na bless Lord. Lord, bless mo ko di ba lalong korap?
Amen. Amen. Sabi ni Jim Carrey, yung comedian po na artista sa US, sabi niya, I wish everyone could become rich and famous so they could realize it's not the answer. Yung mga kumikita ng dating 20,000 na nag-50,000, ang isip nila, di ba? Basta ma-reach ko lang yung 50,000, solved na ako. Nung na-reach ang 50,000, pag na-reach ko ang 100,000, solved na ako. O, nung nag-100,000, pag na-reach ko yung 200,000, solved na ako. O yung mig-200,000 niya, 500,000 na naman yung burina. Amen? It's not the answer. Amen? Pangalawa, how to prevent burnout? Find your purpose. Life is easy if you know your priorities. It's easy to say yes or no kasi alam mo yung purpose mo, alam mo yung priority mo eh. Pero if you aren't sure why you are living today, kapatid, you will be exhausted. Madalas nga yung mga walang ginagawa ang pagod eh. Bakit? Pagod mag-isip, ano kayang dahilan ng buhay ko? Diba? Walang reason eh. Walang energy to live. Walang life on the life na meron siya. Amen? Sabi nga, wag mo daw itanong how long the life of a person is. Itanong mo kung how much life is on that year na siya ay nabuhay. Amen? Sabi ng Matthew 6:33, ito daw ang ating purpose. Ito daw ang ating unahin. Strive first. Sabi mo sa katabi mo, first things first. Strive first for the kingdom of God and His righteousness. And everything else will just be added unto us. Ito na ang formula ng Bible eh. Unahin mo daw ang paghahari ng Diyos sa buhay mo at mabuhay ka ng matuwid. At ang lahat ng bagay, idadagdag lang sa'yo. Baliktad ka eh. Inuuna mo ang lahat ng bagay bago ang kingdom ni God at ang kanyang paghahari sa buhay mo. Kaya tuloy, ikaw ang hanap ng hanap. Amen? Amen. Sabi po ni Jesus, John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So yun daw ang kalakasan ng Diyos. Kaya ka pala nabe-burnout dahil wala kang source ng kalakasan. No, si Jesus, kaya po natapos niya yung cross of Calvary, it's because His food, yung kanyang kalakasan is to do the will of God sa buhay niya. Kaya ka pala burnout, kapatid. Kasi you are not doing the will of God for your life. Wala ka tuloy lakas. Amen. Why do some people burn out while others sustain their mission for decades? It's purpose. Nag-abroad ka, nag-aaral ka ngayon, nagsisikap ka ngayon, kahit mahirap, nasusustain mo, hindi ka na-burn out because you have a purpose. Amen? Alam mo that merong result yung ginagawa mo. Amen? If your food is achievement, you will burn out because you can never achieve enough. If your food is the Father's will, you are sustained by the very thing you are doing. Di ba sabi ng word ni Lord, the joy of the Lord is my strength. Ang tanong, natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa mo, kapatid? There is supernatural thing that is happening when you do the will of God. Minsan, tatayo ako dito, wala man po akong tulog. Kaya tuturan mo ko na. Kaya ako makiramdam na. Wala po din. Amen?
Pero I have the joy because the joy of the Lord is my strength. Amen? Because I know this is the purpose of God, kaya po nasusustain ng Lord all by His grace ang aking katawan. Amen? Amen? Pero kaya rin na po nitang magpainawa ko because I also know and respect the law of the body, and that is to have rest. Amen? But what I'm saying is, kapatid, kapag wala kang purpose, mapapagod ka sa buhay. Amen? Kaya, sabi pong ganyan ng Luke 4:18-19, ito daw ang purpose ni Jesus, to proclaim good news to the poor, to proclaim freedom for the prisoners, to provide recovery of sight for the blind, and to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Ang tanong, kapatid, alam mo ba ang purpose mo sa buhay? Kilala mo ba ang sarili mo? Do you know what you want? Alam mo ba ang mga pangarap na nasa puso mo? Pag tinanong kita, anong gusto mong may maisasagot ka ba? Tinanong ka, what are your strengths? What are your weaknesses? Hindi mo alam kasi you don't know how to stop. Hindi mo kinikilala ang iyong sarili. Hindi mo kinikilala ang God's design sa buhay mo. Obra na kang obra, ratsyada na kang ratsyada. Amen? Pause. Sabihin mo sa katabi mo, pause. Stop. Amen? Honor the Sabbath. 6 days you will work, 1 day of rest. Amen. Amen. Tinuana ka yung pabal na amburi mo. Amen. Aside on developing your relationship with God, develop also your relationship with yourself. Amen. Madalas, we are so kind with other people and we are so harsh with ourselves. Amen? Amen. Be kind to others, be kind to yourself as well. Love others, love yourself as well. Amen. Amen. And dito na po ako magwawakas. Tiningnan po natin yung math of life kanina. That is your assignment. Kung anong edad mo, computein mo ilang oras na lang, ilang panahon na lang natitira sa akin. And then ask yourself, paano ko gugugulin ang natitirang taon ko kung loloobin ng Panginoon that I reach 70? And evaluate mo din, kapatid. Ano ang binabayaran mo ngayon dahil hindi mo ino-honor ang Sabbath? Is it a physical price? Baka nagbe-breakdown na yung katawan mo sa kakakayod. Ang gulo-gulo lang yung isipan. At baka po yung puso mo sobrang lamig at sobrang tigas na, hindi mo pa alam. Amen? Kamusta po yung walk natin with God? Whatever the price you are paying, kailangan, kung hindi siya worth it, stop it. Stop paying for it. Amen? You were bought with the price by our Lord Jesus so that you will not live as a slave. Tinubos ka na ng Diyos eh. Ba't mo ginagawang slave ang sarili mo? Amen? Binayaran na lahat ni Lord eh. Amen? May nakuha po ba tayo? Amen? I hope you are blessed with this message. Tumayo po tayong lahat. Ito po ang challenge ko sa atin sa pagwawakas po natin. Commit to the Lord
na walang makakagalaw ng Sabbath day mo. Kung may invite sa'yo ng party, matutuloy pa rin yan, kapatid, kahit late ka. Hindi ka naman ang, kung siguro, pero syempre kung ikaw ay kakasal, mag-live ka muna. Wala naman pwedeng mag-proxy sa'yo. Pero kung bisita ka lang, hindi naman ikaw ang magkakasal, wala kang special part para hindi matuloy yung party na yon. You should honor first the Sabbath. Attend ka na lang pagkatapos. Amen? Amen. Amen. Kailangan committed po tayo sa Sabbath because this is the commandment of God. And ang sabi po ng Bible, Sabbath is made for man. Hindi baliktad. Hindi create ang man to fulfill the requirement of Sabbath. Kung hindi ibinigay ang Sabbath for the benefit of man. Amen? Kasi alam po ng Diyos, kailangan natin ng pahinga. Amen? Kaya po kapatid, this message is a reminder for us. Hindi ka robot. Hindi ka machine. May limit ka. It's okay to rest. Amen. Let's pray. Father, nakikita niyo po yung mga taong pagod sa panahon na ito. Yung mga taong 1% na lang ang battery, Lord, sa buhay. Konti na lang, bibigay na, Panginoon. Come on, why won't you just let your words be heard by the Lord? Sabi mo, Lord, pagod na ako. Lord, nag-worry ako dito. Lord, I'm exhausted. Lord, I'm dry. I am empty. Come on, just be honest to the Lord. Lord, wala na po akong hope. Wala na po akong joy. Lord, you are seeing the hearts of your people. And this is a reminder for us na, Lord, it's okay to rest in your presence. Kaya mong dalhin yung aming mga kabigatan sa buhay, Lord. And come on, right now, just surrender that heaviness to the Lord. Yung complaint mo, surrender it to the Lord. Yung takot mo, surrender it to the Lord. At kung may inggit man sa puso mo, come on, just surrender that as well to the Lord. Because you are not meant to carry that. Lord, sa'yo na po ito. If you want to raise your hand, if you want to kneel before the Lord, you may do so. Just express that tiredness, that help to the Lord. Come on, declare mo, Lord, kailangan kita. Di ko po kaya ito mag-isa, Panginoon. I need the strength coming from you, Lord. Panginoon, ito pong mga burden, mga bigat sa aking balikat. I just surrender to you, Lord God. Bigyan mo ako ng pag-asa. Balik mo yung joy ko, Lord. The joy of my salvation. Come on, if you are already dry with your relationship to the Lord, wala na yung fire dati. Huwag kang magpanggap, kapatid, kasi nakakapagod din magpanggap. Tatanungin ka, kumusta ka? You will say, okay. But we can be honest to God right now. If you are not okay, tell it to God and ask for His healing right now. Lord, I'm not okay. I need your healing. Kailangan ko ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Sa aking katawan, sa aking kaisipan, sa aking spiritual na buhay, sa aking mga emosyon, Panginoon. Yung mga takot, Lord, na nandito. Lord, I just need your healing right now. Come on, the Lord is touching us right now. Huwag po tayong magmadali. And let us really connect with God. Nandito ka na rin lang, kapatid. Mamaya mo na isipin yung gagawin mo mamaya. Just focus to the Lord right now. Lord, reset mo ang mga anak mo ngayon. Reset us, Lord. Renew the strength in us. Renew mo kami, Panginoon. Lord, we want that fresh fire from you, Lord. Fresh anointing.
Lord, bigay mo sa amin yung joy, O God. The peace that we need, Lord. Salamat, Panginoon, for reminding us that we are only humans and that you are our God and that you are our Father. Ikaw ang tutulong sa amin. Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming shield. At wala kang ipagkakait na mabubuting bagay sa amin, Panginoon. I pray, Lord, that we will find the comfort na you are God and you are on your throne at ikaw ang may control ng lahat. Na we can rest with that, Lord. Kaya po naming mag-stop sandali, magpahinga because you are in control. Lord, salamat. Ikaw naman talaga ang may control ng buhay ng bawat isa sa amin. Kung anong mangyayari sa amin sa hinaharap, ikaw, Panginoon, ang meron pong final say. Kaya salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa oras. Salamat sa kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa oras po